Sa akong 10 years diri sa YouTube, daghan kong sayop, daghan kong failure, daghan yung moments na gusto na kumukwit. Pero sa ako ang 10 years bay, na ako'y pulo kalison nga ako ang nakatunan sa ako ang pagka 10 years diri sa YouTube world. Maunang gusto na ako i-share pod sa inyo karon ang ako ang mga lesson nga nakatunan. Mao ni sila. Una, mao gid ang pinakauna bay kay ngano diri gyud ang dako pod nako nga sayop. Una is dili random content. Kay sa una man gud bay, abi lang man gud nako nga basta sige lang gyud kag upload, mo grow na kadayon. So like kung prank, raw vlog, adventure, halos tanang content bay ako na yung na-try diri sa akong channel. Mao nang karon naka-realize ko nga dili na gyud ko mag random content. Kay tungod random content, random pod ang imo ang mga audience. Kinahanglan di ay bay nga klaro gyud ang imo ang direction diri sa YouTube. Kay aron bay may bawan sa mga viewers pod ug nganong mo subscribe sila nimo. Kani nga lesson mao gid ni ang pinakadako na kong sayop nga nahimo nako diri sa YouTube. Ang ikaduha, viral/sustainable. Kay ngano, ang ako pong nasulayan, naka-viral ko usa ka video diri sa YouTube ay mao to ang prank content. Miabot siya og 1.6 million views ug sa mga sunod pa nako nga mga upload adto nag 500,000, nag 300,000, 200 kusog kayo. Pero bay kabalo ko sa prank ka content, feeling nako di nako kaya i-long term, dili nako kaya dalon in the future. Murag dili ba nako kaya nga mag-content na lang og prank sige. Tapos naman gud po yung mga rason og nganong dili nako kaya ang long form na content sa prank. Mao ni ang rason. Una, gasto. Dayon, kapoy pag yun kayo daladalag mga props. Kaya syempre, prank content dapat himuon jud nimo tinuod. Bisag scripted, i-post yun nimo nga motuo ang imo ang mga viewers. Kay ana day bay, ang ako nakatunan, dili tanang viral nimo nga content maayo para sa imong future. Dili kay tungod kani viral ka, mao na gid na ang imo ang future content hangtod sa hangtod. Ang importante bay bisan og dili million views, basta kaya nimo siyang dalon in the future. Mao na bay nga nindot pud nga lesson nga akong nakatunan. Kining viral pero dili ka sustainable. So karon mo proceed ta sa ikatulo. Mao ni ang consistency beats motivation. Sa sugod bay, kusog kaya ang motivation pero dili na pirmi present. Para nako bay, ang makagrow sa channel dili inspiration, discipline. Bisag wala kay gana pero kung consistent ka, diha gid na to makita bay ang resulta. Isa po na siya sa nindot nga ako nakatunan diri sa YouTube. So padayon ta bay sa ikaupat, mao ni ang hook. Bay, hook is everything. Pwede kayo bay nindot ang imong video, pero kung boring ang imong first 5 seconds bay, may tabo, scroll dayon ang imong viewers. Maunang gold kayo nimo ng 5 seconds nimo bay, dapat 5 seconds pa lang na-attract na nimo, nakuha na nimo ang imong viewers para dili sila mo scroll. The best pud ni nga nakatunan ako diri sa YouTube world. Nakatunan ako ni na dapat kinahanglan kusog yun ang imong opening line. Bay, sikreto gid ni nga akong istorya ninyo. Ang hook maoy unang panlaban nimo bay sa imong YouTube video. Ma-perfect nimo imong hook, posible bay nga mo grow na gid ta diri sa YouTube. Munay real talk gyud nako nga istorya ninyo aron ma-copy ninyo ang ako ang system karon nga pagahimuon. So karon bay proceed ta sa ikalima. Thumbnail bay. Kinipod. Nindot gyud pud kayo ni siya nga lesson nga ako nakatunan. Kaya ang thumbnail bay nagmatter gid na siya. Kabantay ka. Nindot na kayo ang imong gihimo nga video pero why mi click, walay mi lantaw tungod sa weak ang imo ang thumbnail. Mismo ako bay hangtod karon wala jud nako na perfect ang ako ang thumbnail pero gipili nako na perfect kon ang tanan. Hook, thumbnail, the best. Kay kung dili clickable ang imo ang thumbnail, walay mo open sa imong video. Kaya ang mindset sa mga viewer,
Dili na sila basta-basta mo click, pamati nila nga alanganin. So dapat thumbnail pa lang, dapat mo click lagi sila. Tanaw nila ang sulod, kay na curious sila sa imong thumbnail. Curiosity kana gyud bay sa thumbnail tirada. Then karon mo padayon ta sa atong ikaunom. Fast upload. Done to perfect upload. Muna siya bay ang pasabot nga consistent na imong upload, pas-pas ang imong upload kaysa nag-edit kag video nga perfect kayo nga mga kalangay sa imong pag-upload. So, for me, sa ko ang lesson nga nakatunan, dapat pas-pas ang imong upload kaysa perfect ang imong video pero hinay ang imong upload. For me bay, sa pagkakaroon nga ako nakatunan, dili na ako kayo i-overload ang akong edit. Over-edit, dili na ko ana karon. Quality lang ang video, goods na ko ana. Wala na kayo yung mga chichi-burichi, kuskus balungos. Pero mao gid ni sa una bay. Gusto na ako ma-perfect yung tanan. Edit, focus sa edit, sobra na ang edit. Overthink kayo ka nga unsay mo ang mapuno pa sa imo ang gi-edit nga video. Kaya ang tinuod na bay, bali nimong edit pag pila ka adlaw nimong edit tapos pag upload nimo mo views lang ka og tag 20 30 views. Unsay resulta na bay? Ang resulta na burnout ka, wadan ka gana, posible nga makaundang ka diri sa YouTube. Mo na inindot pod nga likayan gyud nimo ang pag-burnout. So mo ni akong gihimo karon bay, bahalag simple kayo pero uploaded. Diba? Kaysa gusto nimo ma-perfect pero hangtod duha ka adlaw wa pa nimo na human og edit. So late na kasi mo ang upload nga dapat consistent ka, maka-upload ka og paspas. Pero paspas nga quality ang video. Mao na akong gilikayan karon bay kay sige na nako nahitabo nga maabot gid sa time nga ma-burnout ko tungod sa kahago og edit. Kay bay kabalo ka construction worker ko tapos sinikulay sa balay kapoy ang lawas. Edit pa yun ko. Aron lang na ako mapakita sa akong mga viewers. Ayaw na kayo og i-over-edit ang imong video. Basig ma-burnout ka. So proceed ta sa ikapito. Mao ni ang audience ego. Ako sa una bay, gahimo kong video, ga-vlog ko, gahimo kong content nga gusto lang nako. Gahimo kong content nga ako ra day ganahan. Dili ang viewers. Dapat priority nimo ang viewers ug unsa ilang ganahan. Kaya dapat paminahon man gyud nato ang mga viewers ug unsa ilang problema, unsa ilang ganahan. Kay bay, real talk. Kung ikaw ray ganahan sa imong video, dili man ikaw ang tinuod nga audience diha. Sila man ang mga viewers nato. Mao nang kini nga lesson, dapat paminahon nato ang ato ang viewers. Gama og video nga ganahan sa viewers. Dili kay mo gama kag video kay ganahan ka. Pero not all the time. So, maproceed na ta sa ikawalo. Kini, importante gini para sa mga content creator. Rest is important bay. Musigi lang ang edit, upload, musigi mong ginahimo. O to ang giingon bay, nga ma-burnout ka. Usahay bay, o maabot sa time, makarealize na yun ko nga kini, burnout na ko padulungan eh. So, need na ako og rest. Mula mo pahulay yun ko bay. Ayaw mong tuwa na nga, nirelax ka, napildi na ka, ni-relax ka, mao na imong weakness. Dili na siya bay. Nipahulay ka kay tungod may hunat ka sa imong pagbalik para mas kusog ang imong pagbalik pag naka-relax or nakapahulay na ka. So rest is important. Nindot ko na siya nga lesson bay. So padayon ta sa ikasiyam. Ignore noise. Ignore noise, mao ni siya nga niabot ang time nga naay mga tao nga gustong mo down pag yun nimo. Down na gani kadaan, i-down pa yun ka. Pinakasakita na bay, imo pag yung mga kaila, mga barkada, mga silingan. Pero dili tanan. Kang ibuli or ila kang katawan, kay ngano hinay kayo ang imong views. Hinay kay kag views. Hinay kay imong growth. Undangin na lang na yon sa pamay pulos imo diha. Muna ingon sa kadaghanan, muna madunggan nimo sa kadaghanan. Pero kung imo nang paminahon ba imong idibdib, diha ka mapildi. Pero kung nang ipalapos lang nimo na sa imong pikas dalunggan, gamo nimo ang ilang pagbuli nimo og daghan pang punan pa nimo ang imong pagpaningkamot kay na challenge ka.
na gusto nimong ipakita nila nga mo-growth ka, nga puhon, paabot ang panahon, nga naragid kay views o makabuild ka o imo ang audience. Mao nang ikaw bay, ako, focus lang tabay sa ato ang journey o sa atong pangandoy. Ayaw gyud paminaw sa ilang mga opinion o sa ilang pagbiay-biay nimo, ayaw pagpaapekto. Ipadayon lang bay ang atong pagpaningkamot. Mao pod ni ang lesson nga nindot kaayo nga ako ang nakatunanan sa 10 years diri sa YouTube. Og padayon tabay sa atong last number 10. Mao ni bay, ang imong storya. Your story is your power. Mao ni ang atong number 10. Katapusan bay, dili ang edit ug ang effects ug unsa man ang imong gi-focus diha sa imong video ang pinaka-importante. Dili na siya bay. Kabalo mo sa ako nakatunan og unsa ang pinaka-importante. Ang tao nga mo connect sa imong storya. Ang viewers bay. Kanang imo ang struggle karon. Kanang imo ang mga failure, mga sayop nimo sa imo ang kinabuhi or sa imo ang YouTube karon og tinuod nga kinabuhi. Bay. Maunay dili ug dili gyud makopya sa uban. People just not subscribe people. Not just content. I-subscribe ang imo ang audience nimo tungod kay sa imong personality, dili lang kay sa imo ang content. O na bay, nindot kayo nga lesson po ning ato ang ika number 10. Focus lang kita bay sa atong istorya ug kung unsa man ang imo ang ginahimo nga content karon. Bay, napa ko isa ka lesson nga gusto nako himuon po ninyo. Mao ni bay, ayaw pag-give up bay. Ayaw pag-give up dayon basta-basta. Usahay bay, ang breakthrough nimo duol ra kayo. Duol na kayo. Sa moment nga gusto na kamo undang, gusto na kamo quit. Munang ayaw bay. Ayaw gyud ug undang. Padayon lang gyud gyapon ta bay. So mao to siya bay, ang ako ang pulo ka lesson nga nakatunan diri sa 10 years sa YouTube. So dili na ingon nga istorya lang ako gining na-experience sa pulo ka tuig na ko diri sa YouTube world. Mao nang gi-share nako ninyo nga mao ni ang ako nakatunan kay basig pwede po di ma-apply sa inyong channel. Ug mao ra to bay, ug hinaot nga magpadayon na gid gyapon ta diri sa YouTube, balag hinay basta kanunay maabot ra ang panahon bay nga makabuot nato ang atong gitinguha. Bye. Naning kamot is out. Thank you. God bless. Bye-bye.